At para bigyan tayo ng update kaugnay na ng salpukan ng dalawang bus na yan, may live report si Mark Bongat ng GMA Bicol. Mark, anong latest? Ivan, patuloy pa rin ang investigasyon dito sa nangyaring aksidente dito sa Barangay Mambulo Nuevo Libmanan, Camarines Sur kahapon. Sa ngayon, inaalam pa ng mga investigador ang dahilan kung bakit kinain Antonina Bus Line ang linya ng Elavil Bus. Naghihirapan silang alamin ito dahil parehong patay ang mga driver at mga konduktor ng parehong bus. Ang mga pasahero naman daw ay natutulog bago ang aksidente, kaya limitado ang impormasyon nilang nakukuha. Inaalam din sa ngayon ng mga pulis kung merong mga papeles ang bus lines para magbiyahe sa Bicol. Pinatawag na rin daw ni Chief of Police Vicente Marpuri ang mga operation manager ng dalawang bus lines para mapag-usapan ang naging arrangement ng mga gastusin sa ospital ng mga biktima. At 30 biktima na din nila sa Bicol Medical Center sa Naga City. Nakalabas na rin daw ng ospital samantalang 6 pa sa kanila ay patuloy na ginagamot sa ospital. Ayon sa mga biktima, wala pang nakikipag-usap sa kanila ng mga representative ng mga bus companies. Kaya sa ngayon, patuloy pa rin ang problema na ang gastusin sa ospital tulad ng pambili ng gamot, pagkain at pati ang mga hospital bills. Iban sa ngayon, panawagan ng mga nabiktima ng aksidente na sana ay mas maging mabilis pa ang pag-usad ng investigasyon para malaman nila kung sino ang papanagutin sa nangyaring aksidente. Ivan. Mark, sa pagkakaalam mo, yung accident site na yan ba yan accident prone? Madilim na lugar ba yan? Pakurba? Paano ba? Ivan, pwedeng pakiulit? Yes, Mark, itatanong ko lamang, yung pinangyarihan ng aksidente, masasabi ba nating accident prone? Madilim ba yan? Pakurba? Evan, sa pag-ipag-usap natin dito sa mga barangay officials na nandito ngayon, pati rin sa mga barangay police, ayon sa kanila, itong lugar daw na ito ay kinukonsider nila accident-prone area dahil marami nang na-aksidente ang nangyari dito noong mga nakaraan pang taon. Aside dyan, kanina, Evan, sa obserbasyon natin, walang mga street lights dito, kaya madilim itong pinangyarihan ng aksidente. At dire-diretso rin itong kalsadang ito, kaya free-flowing itong mga nagdadaan ng mga motorista. Evan. Maraming salamat sa iyo, Mark Bongat ng GMA Bicol.